Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na Hindi na nga mapapakali itong si Giselle dahil sa nalaman na nga ngayon ni Madam Lutos ang tunay na status dito ni Carla Madrigal. At dahil sa kanyang nalaman, tila kinabahan na nga ng husto itong si Giselle ngayon dahil nakasalalay nga sa kanya ang mga buhay ng kanyang minamahal na sina Annalyn at RJ Lynette at Zoe. Dahil sa banta nga dito ni Moira sa kanya, na ihanda na nga ang kanyang sarili dahil mas matindi ang paghihiganti na gawin ni Madam Lutos sa kanya. At dito nga na tinakot niya ito na maghanda-handa nga raw ito ng buffet upang magpa-party dahil sa gagawin nga ngayon ni Madam Lutos dito kina Annalyn. At yun nga raw ang kanyang uunahin at ang kasunod itong si Lynette at si RJ at panghuli nga raw itong si Zoe. Dito naman na sinubukan na pakiusapan at pagmamakaawa ni Giselle kay Madam Lutos, subalit tila hindi na nga ito nakikinig pa sa kanya dahil sinungaling at manloloko nga raw itong si Giselle. At maya-maya nga ay nagulat din naman itong si Justin sa nangyari dahil tila naaawa na rin ito si Giselle sa kanyang ina kung ano ang pakiramdam na ngayon ay ginigipit nga siya ni Madam Lutos at mapapahamak ang kanyang pinsan na si Annalyn. At maya-maya din dito lumabas sa OR itong si Dr. Antonio Luke at tinanong niya itong si Antonio kung kumusta na ba daw ang kalagayan dito ni Carla, kung matagumpay nga ba itong operasyon. Tila hindi naman agad-agad makaimik itong si Dr. Antonio dahil sa kanyang nalaman na nasa peligro nga din itong sina Annalyn at Zoe. Subalit ay nagiging matagumpay naman ang operasyon at hinihintay na lamang nilang magkamalay itong si Carla at ilipat na sa kanyang kwarto. At dito pa nga na manghihina pa ito dahil inabunuhan pa nga ito ng dugo dahil sa kinulang nga itong si Carla ng blood. At dahil dito, binalikan ni Madam Lutos itong sina Annalyn at Lynette at laking gulat ni Lynette nang hablutin bigla ni Madam Lutos itong si Annalyn dahil maniningil na nga daw siya sa mga pangloloko dito ni Giselle sa kanya na mapapahamak at itinutuloy pa rin daw ni Giselle ang operasyon kahit ay namimiligro ang kanyang anak. At dahil dito, nagulat si Annalyn nang banggitin ni Madam Lutos ang pangalan ng Carla at tinanong niya na siya ba si Leticia Madrigal na tinutukoy dito ni Carla na kanyang ina. At naalala nga dito ni Annalyn ang pakiusap ni Carla na ibigay at sabihin na mahal niya ang kanyang ina kahit hindi daw niya ito nadadalaw doon. At sana raw balang araw ay magkikita daw sila. Subalit hindi naniniwala itong si Lutos sa paliwanag dito ni Annalyn na magkakilala nga sila at nagkausap. Kaya agad pa rin na hinila at hinatak si Annalyn papalabas doon sa kulungan kung saan ay pinaghiwalay sila dito ni Lynette at ganoon din si RJ. At hindi naman makakapalag si RJ dahil nagawa na nga siyang sakta ng mga kasamahan ni Lutos at wala din siyang kalaban-laban dahil may mga armas nga itong nakatutok sa kanya. At itong si Zoe na nga sanang isusunod, dito naman nagmamakaawa si RJ na sana raw ay wag na lamang saktan at ganun din ang pakiusap ni Lynette dito kay Lutos na siya na lamang daw ang saktan nito at wag kang kanyang anak. At dito naman na sinabi ni Lutos kay Lynette na dapat hanapin niya itong kanyang anak at iharap sa kanya at dalhin dito sa kulungan. At nangangako nga itong si Lynette na gagawin niya lahat-lahat ang ipag-uutos dito ni Lutos sa kanya. Subalit nang makalabas na nga sila ay nagulat itong si Lutos nang biglang may tumawag sa kanya at ito na nga ay si Carla na nagvi-video call na dapat ay pakawalan na ni Madam Lutos itong sina Annalyn at ng iba pang mga na-hostage dahil ay matagumpay naman daw ang nagiging operasyon at buhay na buhay nga itong si Carla at walang nangyari sa kanya. Kaya dito na nga matauhan si Madam Lutos. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye.